Bagong lahat, luma muna. Ang tatlong highest value na team sa NBA ay Golden State na merong 7.7 billion, Knicks na 6.6 billion dollars at Lakers na 6.4 billion dollars as of January 2024. So pwedeng mas mataas na ang balo ngayon ng mga teams dahil ang pinaka-iconic sa tatlo na yan ay ang Lakers na mataas din ang media market. Ang isa sa mga sinabi ni Phil Jackson na nag-viral ngayon, nagtitipid ang Lakers katulad ng ginawa ni Jeanie Buss na hindi siya nagtatravel ng first class para hindi madagdagan ang expenses ng team. Meron si Jeanie Buss na $700 million na net worth. Merong nasa 66% majority ownership ang Buss family, katumbas yun ng $4.2 billion. 6 na magkakapatid ang maghahati doon. Nakalagay kasi to sa last will ni Jerry Buss. Tig 11% yung mga anak niya. Si Jeanie Buss magkakaroon ng $462 million. So kahit ibenta ni Jeanie Buss yung Lakers, hindi niya makukuha yung $4.2 billion na kabuuan ng kanilang share kasi merong maghahati doon. Ito rin kasi yung nakikitang problema dati pa. Matagal na kasing rumors na ibebenta ng Buss family yung kanilang share sa Lakers. Nang 2020, nagulat yung iba na bakit ang Lakers nag-take ng loan galing sa federal government. Ito yung andra sa pandemic. Agad binalik ng Lakers yung $4.6 million na inutang nila at sinabing ibibigay na lang yun sa mas nangangailangan. Pero ginawa lang nila yun after ma-call out yung Lakers. Qualified kasi silang bigyan ng loan under sa payroll protection program. Hindi kasi maganda ang kinalabasan noon sa media na yung isa sa biggest market team nangutang. May rumors pa noon na hindi nagkakasundo yung magkakapatid. Kaya ang statement dati ni Sean Carter, nobody's win when family feud. So matagal nang kinocall out si Jeanie Buss na dapat ibenta na ng Buss family yung share nila sa Lakers para may makatulong sa gastusin at bumalik sa dating glory yung LA. Lagi kasi nilang iniiwasan yung tax or lumagpas sa threshold. Nung hindi nila nakuha si Don Hurley, naibalik ulit yung issue na masyadong nagtitipid si Jeanie Buss at wala namang masama dun. Nako-question ulit kung kaya pa bang makipagsabay ng Lakers sa mas mayayaman na team owner sa NBA ngayon. Lalo na yung Lakers nasa big market city, ang Los Angeles. Nang 2022, sinabi na rin to ni unofficial spokesperson Brian Windhorst na dadating din ang araw na mapipilitang ibenta ng Buss family yung kanilang share sa Lakers. Based kasi kay unofficial spokesperson, wala na kasing ibang revenue pinanggagalingan ng Buss family kundi ang Lakers. Pinoint out din niya na 6 na magkakapatid ang maghahati sa revenue. Hindi lahat yun napupunta kay Jeanie Buss. So madaling magbigay ng kita sa negosyo pero mahirap humingi pag gastusan na. So actually matagal na tong binanggit ni Darvin Ham nung dumating siya sa Lakers noong 2022. Iniiwasan di umano magkaroon ng tax ilang beses na. Binanggit din ng ilang beses ni Darvin Ham yung term na repeater tax. Based kasi sa description, mas malalang penalty to kaysa luxury tax at maapektuhan talaga yung team. Ito di umano ang dahilan kung bakit yung Lakers mahilig mag-trade lalo na nung Westbrook saga sa Lakers dahil iniiwasan ng LA na lumagpas sa tax. Para makaiwas sa repeater tax ang Lakers, nagte-trade sila para magpababa ng payroll. Kaya napilitan din sila sa deal sa Jazz. Actually, pasok rin naman yon pero nautakan sila ng Jazz doon dahil kailangan ng Lakers na ibaba yung tax nila. Based sa Bleacher Report, ika-4 na sunod na season na offender ng repeater tax ang Lakers. Actually, ang layman's term kasi noon, yung nagbabayad ng tax ng multiple season, yung magkakasunod na lagpas sa tax threshold. Kaya nga iniiwasan yun ng Lakers. Since 2013, sinabi ng yung repeater tax ang magbabago sa mga NBA teams. Kaya din hindi na-retain ng LA yung lineup nila after noong 2020 dahil ayaw nilang lumagpas sa tax threshold. Kada lalabas kasi yung issue about sa ibebenta yung Lakers, sinasabi ni Jeanie Buss na hindi niya ibebenta yung LA at siya magbabayad ng tax. Hindi nga lang alam kung hanggang kailan mabubuhat ni Jeanie Buss yung payroll ng Lakers. Meron naman siyang business partner sa LA pero siya ang majority owner. Kaya nung napanood ko yung pelikula na Hustle, Lakers agad na pumasok sa isip ko dun Nung mga dulong part na kahit Sixers pa yung team.
Kung ibebenta kasi ng Bass family yung shares nila sa Lakers, ang isa sa mga idea doon, ma-retain pa rin ng Bass family yung majority shares na malabo mangyari. Isa pa, lalong lalaki ng lalaki yung salary cap, pati payroll ng mga players. Kung problemado pala ang Lakers sa payroll, bakit ang lalaki pa rin ang kontrata ni LeBron at ni Anthony Davis? So sila yung dalawang major star ng LA. Natural, bibigyan sila ng malaking kontrata dahil yon ang nasa contract rule. Ang susunod sa kanila, ang titingnan kung paano sila mariretain. Sinabi din doon ang magiging takbo ng Lakers sa offseason, nakadepende kung gaano ang ilalagpas nila sa tax. Kaya din matagal nang sinasabi ng ibang mga ka-teammate ni LeBron na analyst na ngayon, nasasayang yung prime years ni LeBron sa Lakers.